Hello guys, good morning. Ikaw ba ay membro ng SSS? At may mga katanungan ka tungkol sa mga benepisyo na ipinagkakaloob ng ahensyang ito? Kung ganon, dyan ka lang at panoorin mo ang video ito dahil sa video ito, malalaman natin at ituturo ko ang mga bagay na dapat nating mapakinabangan sa ilalim ng SSS na ating sinasalihan. At ayon sa datos, ang pangkaraniwang binibigay ng SSS para sa mga tatanggap ng pensyon ay 4,828 pesos po lamang buwan-buwan at dapat ang mga membro na tatanggap ng benepisyo ay nakapaghulog na ng at least 120 months at katumbas lamang nun ay 10 taong hulog sa SSS para maging eligible kayo para sa lifetime pension at kahit man yan ay putol-putol na contribution. Marahil, isa ka rin sa mga nagtatanong kung bakit 10 years lang ang minimum contribution na hinihingi ng SSS samantalang ang bawat isa sa atin ay may kakayahan naman na maghuhulog ng 20, 30 to 40 years na contribution sa SSS bago tayo magre-retiro sa pagkatrabaho sa edad na 60. Ang sagot ko niyan na idol ay malamang dahil sa life expectation natin na 70 dahil bihira naman po sa atin ang nakakarating pa sa edad na 80 at kung mangyari yon, malamang malaki ang kanilang pagkakalugi. At ito pa, kung ikaw ay matanda na at malapit na magpahinga, dapat agapan mo ng mas maaga at ang mga papers at requirements na kailangan nila ay na-prepare mo na bago ka mag-edad ng 60. Kasi kapag pabagal-bagal ka, baka abutin ka ng 70, hindi ka pa magkakapera dahil sa dinami-dami ng mga requirements na hinahanap nila at hindi naman sila makina na automatic na pensionado ka na. Pero huwag kang mag-alala dahil sa panahon na yon, malamang sa malamang buhay ka pa at ang rest of your life ay sobrang iksi na. Ayan. Balik po tayo. Bukod dun sa mga nabanggit sa nauna, ang pinakamababang pensyon po na natatanggap ng bawat membro ay 2,200 pesos po buwan-buwan. At ang pinakamataas naman ay 19,150 pesos po na lifetime pension po buwan-buwan po yan. Ayan. Inuulit ko, kayo po ay magiging eligible na makakatanggap ng lifetime pension pag kayo po ay makapag-ipon ng 120 months na contribution sa SSS. At kung susumahin, bali 10 taon po iyan kahit paputol-putol. Ayan. Next, punta naman po tayo sa disability. Sa disability naman po, kung sakali po kayo mabalda at hindi na po kayo makagagawa, ang kailangan lamang po na contribution sa SSS ay 36 months na contribution kahit putol-putol. Yan po ay katumbas ng 3 taon. Ayan, para maging eligible po kayo na makatanggap ng 4,289 pesos monthly pension for the rest of your life. At yan ay mula sa disability program ng SSS para doon sa mga membro na nabalda at nagkaroon ng matinding pinsala at hindi na makapagtrabaho ng normal. At ganoon din po sa death benefit, ang naiwang asawa ng namatay na pensioner ay makikinabang din sa monthly pension na 3,872 po kada buwan. Ayan, dapat kumpleto ang 3 taon or 36 months na contribution ng isang membro. At sa funeral benefits naman po, ay kailangan lamang po ay 1 buwang contribution para ang pamilya makakuha ng 23,184 pesos na lump sum benefit ng namatay na membro. Ayan. At ganoon din po sa sickness benefit po naman, kailangan lang po na makahulog ng at least 3 buwan sa loob ng 1 taon ang isang membro para makakuha ng lump sum benefit na 8,923 pesos na benepisyo mula sa SSS. At kung ikaw ay babae, malamang ikaw ay beneficiary ng SSS para sa maternity, kaya magpamember ka na. Ang kailangan mo lang ay 3 buwang hulog sa loob ng 1 taon para ma-avail mo ang 38,547 pesos na lump sum maternity benefit mula sa huling datos ng SSS. At ang panghuli ay Employees Compensation Benefits po. Mahalaga po ito dahil isang hulog mo lang, covered ka na kaagad na Employees Compensation Benefit na kung sakali ang isang miyembro na self-employed ay na-aksidente, siya po ay maaari makakuha ng karagdagang 4,476 pesos po bilang pensyon mula sa Employees Compensation Program po ng SSS. Yan ay kung sakali na ang aksidente ay nangyari mula sa paghahanap buhay ng isang self-employed. At sa disability benefit naman po, ay maaaring makakatanggap ng 5,455 pesos bilang monthly pension kapag ang aksidente ay nangyayari sa paghahanap buhay bilang self-employed. Ayan. At 30,000 pesos po naman bilang lump sum funeral po kung sakaling ang isang membro ay naaksidente at namatay hango sa hanap buhay bilang self-employed. At halagang 8,400 po naman para sa sickness benefit po. At pahabol po, salary loans. Ayan. Maaring mangutang po ang mga miyembro ng SSS kung sakaling nakapaghulog na po siya ng at least 36 months na contribution sa SSS. At yun po ang mga benepisyo. Maraming salamat. Bye-bye.